Wait lang. Connect natin pa si Alfred. Hello guys, nandito na naman tayo at eto, i-real talk lang natin ang nangyari dito sa sa White Ribbon White Ribbon Rally. Kasi guys, sa totoo lang nagpapalit-palit. Ito hindi ako against sa White Ribbon. Hindi ako against sa kanilang pagtawag ng Net, shout out, Net. Para sa accountability, tama yan na panawagan kay Sara, kay Inday Sayad, yung iba nananawagan naman sa accountability ni PBBM. Wala rin akong problema ron. Kaya lang, may mga bagay lang akong pinapansin sa mga ginagawang rally na ito, Alam nyo guys, sa totoo lang nagbago sila, nag-trillion peso march, ibinalita, ito ay malawakan, marami, bagamat may mga obispo na nakisali, pero ang tanong, bakit hindi kayo dumadami? Bakit hindi dumadami ang nakikisa at nakikisampatya? Sapagkat sa totoo lang, may mali. May mali kasi hinahaluan pa rin. Bagamat sinasabi ninyo na walang politika, hinahaluan nyo pa rin ng politika. Kung accountability, for example. Hanggang ngayon, tandaan ninyo, kung hanggat ang bayan na pinamumunuan nito nila Teddy Casino, itong mga NPA ay pilit nyong isasama at ilalahok dyan, pagod na ang taong bayan. Sino ang sasama sa mga yan? Bagamat tama, nangunguna sila sa pakikipaglaban, pero mali pa rin Pagdating pati si PBBM, babanatan na naman nila. Wala namang matinong gobyerno sa kanila. Kung gusto ninyong dumami sa mga pare, dito sa mga nangunguna sa White Ribbon na yan, kung gusto nyo talagang dumami, ang mga loyalista ay sumama sa inyo, patigilin nyo yung bayan na yan. Wala namang kabuhay-buhay na yan Wala nang lakas yan. Wala rin bilang yan. Kung may bilang yan, di sana naipanalo nila si Luke Espiritu. Di sana naipanalo nila si Brosas. Sino pa itong isa? Si Castro. Castro. Diba? Ang tanong, bakit hindi nila naipanalo? Kasi wala na silang bilang. Walang bilang at talaga. Walang naniniwala sa kanila. At ang taong bayan, sa totoo lang, dismayado sa kanila. Kaya lang sila nagugustuhan ng taong bayan kapag sumasawsaw sila sa issue na katulad nitong kay Inday Sayad. Pero in general, sablay, walang tiwala ang tao diyan. Kaya kayong mga kaparean, kayong nangunguna dito sa mga rally-rally nito na white yan, kung ano-ano pa yan, kung talagang ang gusto nyo ay maging maayos at accountability ang panawagan ninyo, itigil ninyo ang pagsama ng mga ito. Maniwala kayo sa akin, itigil nyo ang pagsama ng Didilis, yung nambayan na yan, talagang maging sincero kayo at susuporta sa inyo ang mga pula. Susuporta sa inyo ang mga loyalista. Huwag nyong maliitin ang loyalista, Baka akala ninyo kakaunti ang loyalista. Tragis. Diba? Mga nananahimik lang. Kami, sinuportahan namin si Bam Aquino, sinuportahan namin si Kiko. Hanggang ngayon, ako, sinusuportahan ko sila Risa. Pero ang sa akin, yung maling mga diskarte nyo, itigil nyo na. For example, itong mga dilaw na nakakasira, itong Atom, nagrally-rally, pati si PBBM, babanatan. Teka lang, ano bang naitulong nyo sa bansa? Di ba? Kung tutusin, yung 1986 Constitution ang hindi maganda. Na dapat kaya tayo ang daming problema dahil sa Constitution ng 1987 na yan. Ngayon, pilit nyo, isipin nyo kung di pala kayo bobo palibasa mga bulag kayo Eto ako hindi ako against sa lahat ng mga dilaw. Meron lang akong against dito sa mga iilan. Yung mga pumunta dyan, Isipin ninyo, ano pang gusto nyong gawin ni PBBM? Dinatnan ni PBBM ang Pilipinas, walang pera. Baon sa utang. Diba? Ngayon, ginagawa ni PBBM ang daming pabahay, nabayaran ng utang ng magsasaka. May mga irrigation na para sa mga farmers. Inaayos ang napakaraming mga problema natin sa irrigation, diba? Lalo na sa agrikultura. Ang daming tinatrabaho ni PBBM, ang mga baha natin unti-unting naayos. Bulag ba kayo? Hindi ninyo nakikita ang mga construction, kabila-kabilaan ng mga natatapos. Ang MRT, napatakbo ang mga Dahlia train na binili sa panahon ni Pinoy. Na hindi naman fit sa ating release, di ba? Binili ni Pinoy, hindi inayos ni Duterte. Ngayon si PBBM ang nag-ayos. Pinatakbo. Ang tanga nyo lang.
Kaya kayo hindi dumadami. Panawagan niyo yung rally, nababaliwala na yan. Nakakahiya na. Pinagmalaki nyo pa, malawakan. Paano naging malawakan? 5,000. Kasi nga, wala na sumasama sa inyo sa kagaguhan ninyo. Aray ko to. Di ba? Katulad ko, susuportahan ko si Risa, naniniwala ako sa kanya. Kung siya talaga ang pinili ni Trillanes at pipiliin siya ni Bongbong at ipangampanya, magkasundo, susuportahan ko. Ang sa akin lang, huwag kayong tanga. No? Hindi nyo ba nakikita ang mga tinatrabaho ni PBBM from saan tayo naggaling? Hindi man lang ninyo na-appreciate, mga hinayo pa kayo. Yung binili, yung doon na lang sa train na binili ni Pinoy na hindi tumakbo. Dahil sikip Sariles, hindi ginawa ni Duterte. Ang tumapos si PBBM, ginawa ng para tumakbo. Para wag masayang ang pera ng Pilipinas. Naisip nyo ba yung sa mga magsasaka natin ngayon, kung ano yung mga irrigation? Kabi-kabila ang tulay na natatapos sa mga hindi tinapos ni Duterte. Pinagtatatapos ni PBBM. At hindi lang yun, ang ilan libong bahay, pabahay ang nabigyan. Nabigyan na ni PBBM. Isipin nyo, yun na lang mga walang gutom kitchen. Napakarami pa, i-research nyo na lang, baka malunod kayo, sadyang tanga lang kayo. Sadyang yung mga mata ninyo parang nakapiring at hindi makita ang katotohanan. Di ba ga? Sino ang mga pinakulong ngayon ni PBBM? Napakarami. Si Kibuloy, nakulong. Anong pangalan nito? Arnie Tevez, nakulong. Si Jinggoy, si Bong Revilla, si Bunuan. Di ba? May mga wanted, mga nagtatago. Di ba ga? Maging lang kayo. Wala namang problemang mamuna kayo, maging konstruktibo lang ang inyong pamumuna di ba? Kaya lang, para sa inyo, ganun pa rin. Hanggang ngayon, yung mga matatanda dyan, na hanggat buhay pa yung mga yan, nananatili yung pagiging bias ng mga yan at nakasarado ang mata. Kung tutusin kayong mga matatanda, kayong mga dilaw, mga hinayupa kayo, kayo ang nagpahirap sa bansa Nang dahil sa inyo, kaya nagkaganito ang Pilipinas Sa totoo lang, kayong mga sinisisi ko, kayong mga matatanda ng mga dilawan, sa totoo lang, yung katangahan ninyo, sasabihin ninyo, kaya naghirap ang Pilipinas, mga hinayupa kayo. No? At least yung mga bagong mga dilawan ngayon, baka sakali, no? Maayos na ang mga pag-iisip ng mga hindi katulad yung mga hinayupa kayo. Di ba ga? So, hindi ko ibig sabihin, hindi ako sarado na hindi ko susuportahan yung ibang mga dilaw na nakikita kong matino, kagaya ni Kiko Pangilinan, ni Bam Aquino, matitino ang mga yan. Susuportahan ko talaga si Risa Ontiveros, susuportahan ko yan. Ang sinasabi ko lang, yung mga matatandang dilawan na nagpahirap sa ating bansa, kayo ang may kasalanan. Hindi ninyo, ang EDSA 1 ay hindi nagbigay ng kalayaan sa bansa, bagkos lalong nagpahirap. Yan ang katotohanan. Di sana Ala, sorry, nakamute ako mga kakabsat. Sorry. Ulitin ko mga kabsat Ang tanong ko kay Sir Leonardo, sabi dito ni kabsat Alfred. Ulitin ko lang lalong nagpahirap. Yan, EDSA 1 ay hindi nagbigay ng kalayaan sa bansa. Ang EDSA 1 hindi nagbigay ng kalayaan sa Pilipinas. Bagkos lalong nagpahirap. Yan. Bagkos lalong nagpahirap. Sir Leonardo, ikaw ang mas makakapagpaliwanag nito. Kasi kung di ako nagkakamali, baka kasama ka dito, no? Sir Leonardo. Tsaka sa mga ibang mga senior natin dito. Kasi nung panahon na to, baby pa lang si Maestro. No? Baby pa lang tayo dito. 1988 ba? 1987 o 1987 na nung napatalsik si Marcos Senior.
So what happened dito, Mabsat, kayo makakapag-explain talaga nito. Pero so far, at nakakapagtaka yung white ribbon rally, bakit yellow? Dapat yellow ribbon. Napansin nyo, mga Mabsat? Diyos ko po. Sige, dadalawin natin yan. Yan ang katotohanan. Di sana gumandang takbo lang ng buhay natin. Bakit pagkatapos ng EDSA 1, bakit ang daming kudita? Di ba? Buhay na ako noon. Saksi ako sa mga kudita nangyari. Saksi ako kung paanong tumaas ang galunggong ng lumampas na ng 100 piso samantalang nung araw 5 piso lang. Saksi ako kung paanong nagbago ang dating kaban ng bigas na napunta sa kilo-kilo. Diyos ko po, Rudy. Kakainis lang kayo ano? Kami ay sumusuporta para sa pagbabago. Kung pro-Philippines kayo, itama natin ang panawagan. Tama, papanagutin natin si Inday Sayad. Tama yun. Tama rin na may mga pagkukulang maaari ang gobyernong ito pero ginagawa ng paraan. Pero kung pipilitin natin sa mga rallying yan, isasama nyo palagi ang bayan na alam naman natin na ang gusto nila maging NPA, ang gusto nila ay maging komunista. Real talk to, mga Mabsat, iba, di ba? Grabe. Totoo naman daw, sabi ni Allen Valencia. Ilang dam ang patubig na ang nagawa, pati mga pabahay, pati mga lupang pinamimigay sa mga magsasaka. Inayos ang PhilHealth. Nagdagdagan ng mga SSS namin at tulay sa flood control project at iba pa. Correct, kasama ako sa EDSA uno. At nagsisisi ako sa mga kasama ko, mga miyembro ng Junior Knights of Guadalupe. Yan. So, yan, yes mismo. Coming from Sir Leonardo Ansag. Yun na nga lang. Wala naman tayong problema sa gusto nilang mapanagot ng korap. Pero ang problema po talaga, huwag kayong bulag. Yung presidente natin nagtatrabaho. Yung vice presidente nagbabakasyon. Nagpapapictorial lang. Nilindol na 1 linggo nang lumipas. Saka lang nagparamdam. Nagpapictorial pa. Wala pang dalang tulong. Kundi pictorial lang. Diyos ko po, Rudy. Tapos ito mga vlogger niya. Ay, Diyos ko po, Lord. Balita ko nga nung last week meron natang pa-seminar sa China itong mga vloggers nila. Ha? Naku po, pag-usapan natin yan sa susunod. Okay, tuloy. Ang Pilipinas, sablay kayo dyan. Kaya kung gusto ninyong talagang makilahok ang maraming tao sa dyan, Bakwan, shout out. tandaan ninyo, ang gawin ninyo, paalisin nyo yung mga bayan na yan. Paalisin nyo yan sila Teddy Casino. Paalisin nyo yung mga yan at huwag nyong ipasama sa rally, dadami kayo. Maniwala kayo sa akin. Naku po, Rudy. Sino ba naman may encourage magtuloy-tuloy? What the heck? Anyway, yun lang. Manating sa mga bobong dito dyan. Sa video ako, high blood, ha? Matili kayo mga bobot may chance sapagkat ang may chance lagi high blood kayo mga didilis. Bye! Yun. Salamat, Kabsat Alfred. Salamat, Kabsat. Hiniram ko yung video mo ulit. Diyos ko po. Shout out, Makwan. Totoo naman, nalukmok ang mga Pilipino sa mga nakaupo si Cory. Halos daming binebentang government properties nung naupo si Cory. Actually, yung pagkakalam ko, yung kay Ramos, alam ko marami siyang, kaya ang tawag sa kanya, boy benta, di ba? Maraming binenta si Ramos. Kaya ayun. Shoutout sa mga kasama natin dito. Kaya grabe, no? Nakakapagtaka lang, mga Mabsat, no? Kasi nga white ribbon yun. Pero bakit naging yellow? Silipin nga natin. Tingnan nyo, ha. White ribbon. Yellow color. Wait lang, ha. Mali. Pinakita ko na yun nung last, di ba white ribbon? Pero, wait lang. Responsibility. Because they are party. Yan. Iba't ibang civil society group. At ito'y tinawag na White Ribbon Movement. Ito na yung sa Metro Manila sa Bingo. Kaya nga tinawag na White Ribbon dahil ayaw nilang Wait lang. Meron yun, Hanapin lang natin salita.
White ribbon. Nasa EDSA yun. Pero alam ko sure ako nakita nyo na yun. Sabihin mo kay Teddy Casino at Gusto ko lang mag-comment. Bakit po wala kayo doon sa main program? Dito kayo, ilang metro ang layo mula dun sa... bigay respeto na rin namin sa kanila yon. Sus, Mike Defensor. Nung respeto, hindi talaga kayo welcome. Terani. Sabihin mo Ganun. Saan na yun? Teka lang ah. Ang daming nagsasabi. Yun lang naman. We are Pati for ito. accountability. Pati ito na. Justice. Nakisaw-saw na rin to. Transparency. Yun lang naman. Sabihin mo kay Nakisaw-saw na Teddy rin. Sabihin mo kay Teddy Casino at sabihin mo kay Teddy Casino. White ribbon, kailan nga? Ay, white ribbon rally. Ninoy. Teka lang, baka sakali. Ito, oh, yan oh. Ito, si Xiao. Ito, oh, yan oh. Speaking of the devil, ito, white ribbon rally, pero bakit may naka-yellow? Diba? Bakit may naka-yellow? Diyos ko po, Rudy. Oh, yan, naka-yellow. Oh, yan mga yan, oh. Yan, oh. Si Xiao, oh. Oh, di ba? Oh, Marcos Duterte. Tragis to, nakirally talaga sila. Diyos ko po, Rudy, oh. Oh. Oh, yan, oh. Oh, di ba? White ribbon pero may naka-yellow. Kaya nakakapagtaka lang. Anyway. Alright, so next topic tayo, Mapsat. Countdown muna tayo. Again, shoutout sa mga bagong pasok. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Here we go.